Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito kay Ian. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Siquijor. Sa lugar ng Maynila naninirahan ang magkaibigang Ian at Delphine. Mga kapwa guro sa isang pampublikong paaralan ng dalawa. Oy Delphine, saan ka magbabakasyon? Malapit na matapos ang eskwela. May plano ka na ba? Tanong ni Ian sa kaibigan niya. Wala pa nga eh. Pero naisip namin ni Lolo Ernie na magpunta ng Siquijor. Alam mo na, maganda doon eh. Tugon ni Delphine. Ganun ba? Baka pwede akong sumama sa inyo. Wala naman akong makakasama sa bakasyon eh. Tapos wala din akong plano. Oo naman, ikaw pa ba? Halos apo na din ang turing sa'yo ni Lolo eh. Panigurado matutuwa yon kapag nalaman niyang sasama ka sa amin. O sige ha, sasama ako sa inyo. Tapos sabihan mo na lang ako kung kailan. Para naman makapaghanda ako. Basta sa bakasyon. Sa Siquijor ang punta natin ha. Panigurado masaya doon. Pag-uusap ng dalawa. Napatango na lamang si Ian sa sinabi ng kaibigan. Sila ay matalik na magkaibigan. Simula pagkabata, kilala na nila ang isa't isa. Lumaki sa marangyang buhay si Ian. Ngunit mas nais nito ang tahimik at simpleng pamumuhay. Kagaya sa kaibigang si Delphine. Lumaki ito sa pangangalaga ni Lolo Ernie at hindi kagaya ni Ian. Mahirap lamang sila Delphine. Gayunpaman, kahit magkaiba ang estado ng buhay, naging malapit sa isa't isa ang dalawa. At sa tagal ng panahon na natiling matatag ang kanilang samahan. Kahit madalas, hindi nagkakaunawaan ang magkaibigan. Naayos din nila yon kagad. Pagsapit ng bakasyon, kagaya ng napag-usapan ng dalawa, kagad nagpunta sa Siquijor ang magkaibigan kasama si Lolo Ernie. Tumuloy ang mga ito sa tahanan ng kaibigan ni Lolo Ernie. Natawagin na lang natin sa pangalang Mariano. Tuloy kayo. Huwag kayong mahiya sa akin. Ako lang naman mag-isa dito sa bahay ko. Tsaka malawak naman ito. Wika ni Lolo Mariano. Malugod silang tinanggap na matanda. Niyakap naman ni Lolo Ernie ang kaibigan. Ano? Ang tagal din natin na hindi nagkita. Mabuti at naisipan itong apo ko na magbakasyon dito. Sakto naman. Naalala kong dito ka nga pala nanunuluyan. Wika ni Lolo Ernie. Oo nga eh. Matagal na din akong lumipat dito. Buhat nang namatay si Mrs. Masaya dito at sigurado kong matutuwa kayo. Tugon ni Lolo Mariano. Kaagad namang pinakilala ni Delphine si Ian sa kaibigan ng Lolo. Lolo Mariano, ito nga po pala si Ian, kaibigan ko. Pagpapakilala ni Delphine. Aba mabuti. At may kaibigan din itong apo mo. Alam niyo ba na ganyan din kami ng lolo mo sa inyong dalawa? Palagi kaming magkasama sa lahat ng lakad. Mapabakasyon man yan o pagtakas sa eskwela, magkasama kami. Tugon ni Lolo Mariano. Napangiti ito. Tila inaalala ang buhay noong kabataan. Masaya po ako na makilala ka, Mang Mariano. Nasabit lang talaga ako sa bakasyon nila Delphine.
Dahil nasa ibang bansa ang mga magulang ko at wala naman akong kasama sa bahay. Wika ni Ian. Lolo na lang din ang itawag mo sa akin, iho. Bueno, ilapag nyo na dyan ang mga bagahe ninyo nang makakain na kayo. Sakto at nagluto na ako. Tugon ni Lolo Mariano. Kagad namang binaba ng tatlo ang kanilang bagahe. Naupo na sa pagkainan. Nagtataka naman si Ian sa mga ulam na inihain ni Lolo Mariano sa kanila. Lolo Mariano, ano po ba ito? Bakit parang kakaiba yung mga ulam na ito? Ngayon ko lang po ito nakita eh. Tanong ni Ian. Pare, kinilaw ang tawag dyan. Kumbaga, hindi na niluto sa apoy. Niluto lang gamit ng suka. Tugon ni Delphine. Masarap yan, iho. Tikman mo. Huwag kang mag-alala dahil binuhusan ko muna yan ng mainit na tubig at bagong huli yan kaya masustansya. Dagdag ni Lolo Mariano. Napatango na lamang si Ian. Tinikman ang kinilaw. Nanlaki ang mga mata ng binata ng malasahan ang ulam. Masarap nga ho, Lolo. Pahingi pa po ako ha. Wika ni Ian. Kumain pa ito at tinikman ang santol na ginataan na hinaluan ng karne ng baboy. Tinikman din ni Ian ang iba pang ulam na inihanda ni Lolo Mariano. Tuwang-tuwa ang binata dahil kahit bago sa panlasa ang mga ulam na yon, masasarap naman ang mga ito. Matapos kumain, inayos nila ang kanilang gamit sa kani-kanilang mga silid na inihanda sa kanila ni Lolo Mariano. Matapos maayos ang mga gamit, namasyal ang magkaibigan sa mga sikat na pasyalan sa lugar. Labis ang sayang naramdaman ni Ian dahil naranasan niya ang mga bagay na yon na noon niya pa pinapangarap. Buti, pumayag yung mga magulang mo na sumama ka sa akin. Wika ni Delphine. Bakit naman hindi? Gusto kong sumama eh. Tugon ni Ian. Di ba nga, ang bansag sa akin ng tatay mo noon, masamang impluwensya ako sa'yo. Tanong ni Delphine. Natawa naman si Ian sa sinabi ng kaibigan. Pare naman, ang tagal na nun eh. Nasa high school pa lang tayo noon tsaka nasabi lang yun ni Papa dahil tumakas tayo sa eskwelahan. Isa pa, nasa edad na ako kaya hindi na nila ako dapat pinapakialaman. Kung sa bagay, alam mo pare, noon iniisip ko sana kagaya mo ko eh. Mayaman, nagagawa ang lahat ng gusto tapos nabibili ko lahat ng walang kahirap-hirap. Pero lahat ng yun, nawala nung naging magkaibigan na tayo. Mali palang magangad na mga bagay na hindi sa atin pinagkakaloob ng Diyos. Wika ni Delphine. Napangiti naman si Ian sa sinabi ng kaibigan. Alam mo pare, mahirap maging mayaman. Pero mas mahirap maging salat sa pera. Pero ewan ko ba, mas gusto ko yung buhay na kagaya ng sayo no? Kasi malaya kang gawin ang lahat ng gusto mo. Hindi ka pinagbabawalan ni Lolo Ernie kasi gusto niya ma-enjoy mo yung buhay mo. Ang sa akin kasi, istrikto si Papa at wala namang magawa si Mama tungkol doon. Pero nasa iyo naman lahat eh. Kung gugustuhin mo na maging malungkot at piliin mo kung saan ka sasaya. Tama ka Delphine. Pero noon yun. Ngayon kasi may sarili na akong buhay. Sariling kita na hindi ako umaasa sa bigay ng mga magulang ko. Kaya pwede ko nang gawin ang mga bagay na gusto ko.
Wika ni Ian. Narinig naman ng dalawang matanda ang usapan ng dalawa. Ganyan din tayo noon, parang nauulit lang ha. Wika ni Lolo Ernie. Tama ka, Ernie. Sana ay kagaya natin. Tumagal din ang pagkakaibigan nila. Tugon ni Lolo Mariano. Matapos ang pag-uusap ng mga ito, umuwi na sila lalo na't paggabi na. Sabay-sabay na naghapunan ang mga ito. Nagkwentuhan habang kumakain. Tanong lang po mga lolo. Paano po kayo nagkakilalang dalawa? Tanong ni Ian. Nagkatinginan naman sila Lolo Ernie at nagsimulang magkwento ng kanilang kabataan. Ganun ba? May gusto ko noon na babae. Tapos diligawan ko. Nagkataon na pareho kaming nanliligaw doon sa babae. Siyempre nung una magkaribal kami. Pero nung pareho kaming binasted, ayun, naging magkaibigan kaming dalawa. Kasi pareho kaming hindi makapaniwala na hindi kami sinagot. Salaysay ni Lolo Ernie. Ganun po pala nag-umpisa yung pagkakaibigan nyo. Kakaiba. Wika ni Delphine. Noong kabataan namin, parehas kaming tinitilian noon ng mga kababaiha. Pero nabasted lang ng iisang babae. Tapos ang sinagot niya, yung mukha pang unggoy. Bakit naman hindi niya tipo yung kagaya nyo? Kasi panigurado maraming aaway sa kanya. Tumpa ka dyan, apo. Yan ang sabi niya sa akin noon. At ang lola mo Delphine ang sinasabi namin. Wika ni Lolo Ernie. Nagulat naman ang magkaibigan sa sinabi nito. Ibig sabihin po, si Lola yung babaeng niligawan nyo noon na dahilan? Kaya kayo naging magkaibigan? Paano nangyari yun? Tanong ni Delphine. Kasi matagal na daw may gusto sa akin ng lola mo. Tapos nung niligawan siya ni Mariano, syempre pogi din. Abay naguluhan siya kaya naman sinagot niya yung isa naming karibal. Pero makalipas ang ilang taon, nagkita muli kami ng lola mo. Kaya hindi ko na pinakawalan. Grabe no? Tadhana nga naman. Kahit na matagal kayong nagkahiwalay, pinagtagpo pa din kayong dalawa. Wika ni Ian. Napahikab na si Delphine. Kaya nagpaalam na sa isa't isa ang mga ito matapos na magkwentuhan. Kinabukasan, nagyaya si Lolo Mariano sa piyestahan sa kabilang baryo. Nauna na ang dalawang matanda dahil sinabi ni Delphine na alam niya naman ang daan papunta roon. Pare, handa ka na bang umalis? Tara na, at baka nag-uumpisa na yung handaan. Wika ni Delphine. Oy pare, sigurado ka bang alam mo doon? Baka mamaya maligaw tayong dalawa ha? Tugon ni Ian. Kumalma ka nga Ian. Alam na alam ko doon no. Huwag kang mag-alala. Magtiwala ka lang sa akin. Tsaka pwede naman nating tawagan si Lolo kung sakaling maligaw tayo Wika ni Delphine. Natahimik naman si Ian dahil may tiwala ito sa kaibigan. Ilang sandali pa ang lumipas. Umalis na ang magkaibigan at nagpunta sa tinutukoy na baryo ni Delphine. Pagkarating sa lugar, nagtaka si Delphine dahil dalawa ang daanan kaya naman nag-alinlangan ito. O pare, bakit ka huminto? Huwag mo sabihing naliligaw na tayo ha? Tanong ni Ian. Napakamot naman sa ulo niya si Delphine.
dahil nagtataka din ito. Teka pare ha, naguguluhan ako eh. Dalawa na yung daan oh, dati isa lang naman yan. Tugon ni Delphine. Ano? Tawagan na lang natin sila lolo mo para naman hindi tayo magkamali. Sinusubukan ko nga, kaso walang signal eh. Hindi ko sila magawang tawagan. O paano yan ngayon? Saan tayo? Sa kanan o sa kaliwa? Dito na lang tayo pare. Kasi sa pagkakatanda ko, dito kami dumadaan nila lolo noon eh. Ganito na lang pare. Dito ako. Diyan ka para malaman natin kung saan ang tamang daan. Tapos magkita na lang ulit tayo doon. Ayos ba yun? Eh pare, baka naman mapahamak tayo niyan ha? Lalo ka na. Hindi ka naman pamilyar sa lugar na ito eh. Tiwala lang pare. Sige na. Dito na ako ha. Diyan ka. Wika ni Ian. Nagsimula na itong maglakad papunta sa kanan. Samantalang si Delphine naman ang sa kaliwa. Magkahiwalay na naglakad ang dalawa. Kaagad namang narating ni Delphine ang baryo. Dito niya nakita ang dalawang matanda. O bakit ikaw lang apo? Nasaan si Ian? Tanong ni Lolo Ernie. Eh Lolo, nalito kasi ako kaya magkahiwalay kami ng daan na pinasok. Tara na po, balikan natin si Ian. Tugon ni Delphine. Nagkatinginan naman ang magkaibigan sa sinabi nito. Walang ya. Bakit mo hinayaan si Ian na pumasok doon? Delikado dahil pugad yon ng mga aswang. Wika ni Lolo Ernie. Nagmamadali nitong hinablot ang apo. Nagpunta palabas ng baryo. Samantala sa kabilang banda naman, naglalakad pa din si Ian hanggang sa nakita ang isang bahay. Kaya namang kagad kumatok doon ang binata. Tao po. May tao po ba dyan? Pwede po bang magtanong? Wika ni Ian. Lumabas naman mula sa bahay ang isang matandang babae. Iha. Anong ginagawa ng isang dayo dito sa aming baryo? Tanong na matandang babae. Kunot noo itong nakatingin sa binata. Napakamot naman sa ulo si Ian. Alam niya na kagad na maling baryo ang kanyang napuntahan. Pasensya na po at nagkamali lang ako ng baryong napuntahan, Ale. Aalis na din po ako. Tugon ni Ian. Dali-dali itong naglakad palayo ngunit bigla na lang siyang hinarangan ng babae. Nagulat si Ian dahil napakabilis ng kilos nito na hindi normal sa katawan nitong uugod-ugod na. Alam mo ba na ang mga kagaya mong dayo at naliligaw dito sa aming baryo, kailanman hindi na nakakalabas ng buhay? Wika ng matanda. Nanlaki naman ang mga mata ni Ian sa sinabi ng matandang babae. Kaagad na umalis doon si Ian. Mabilis na tumakas ngunit habang tumatakbo, ramdam ng binata na may nakasunod sa kanya. Kaagad nagtago sa mataas na puno si Ian. Ngunit bigla na lamang may kung anong naapakan nito at naibitin ang binata sa ere ng patiwarek. Nakangiti naman tumingala sa kanya ang matandang babae. Pakiusap, pakawalan mo ko dito. Hindi ko namang intensyong pumasok dito sa baryo nyo. Wika ni Ian. Sinadya mo man o hindi, ikaw ang magiging handa namin ngayong gabi.
Tugon ng matandang babae. Sumigaw ito at lumabas ang mga kasamahan. Mabilis na inalis sa pagkakalambitin si Ian. Ngunit nanatili itong nakatali. Kinakabahan na si Ian ng mga oras na yun. Tanging pagdarasal na lamang ang nasa isip nitong paraan para maibsan ang takot na kanyang nararamdaman ng mga oras na yun. Samantala, yung matandang babae naman, kaagad na sinara ang daanan papunta sa kanilang baryo upang walang ibang makapunta doon. Sa kabilang banda naman, sila Delphine ay dali-daling bumalik. Ngunit pagkarating doon, wala na ang daan na kanina ay nakita nila ni Ian. Teka, may daan kanina dyan. Bakit nawala na? Hindi pwede yun, Lo. Si Ian, baka mapahamak siya. Wika ni Delphine. Baka sa mukha ng binata ang pag-aalala sa kaibigan. Kaagad namang nag-usal ng dasal ng dalawang matanda na kapwa mga albularyo. Si Lolo Ernie. Tangan ang mutya ng palos. Samantala mutya ng saging naman ang kay Lolo Mariano. Nagulat naman si Delphine nang mag-usal ng dasal ang lolo. Dahil hindi nito alam na isang albularyo pala si Lolo Ernie. Hawak siya ng isang malakas na aswang. Sa tingin mo, Mariano, tama ba ang sinasabi ng gabay ko? Tanong ni Lolo Ernie. Tumango naman si Lolo Mariano. Lumapit ito sa isang malaking puno na may mga matataas na damo. Nag-usal din ito ng orasyon. Nanlaki ang mga mata ni Delphine dahil nakita niya ang daan. Ay ang astig nun. Ayan yung daan na sinasabi ko kanina lang Wika ni Delphine. Napangiti naman ang dalawang matanda. Tara na po. Sunduin na natin ang kaibigan mo at baka mapahamak pa yon. Wika ni Lolo Ernie. Elo, sabi mo, malakas na aswang yung may hawak kay Ian. Paano natin siya lalabanan? Wala naman tayong sandata. Tanong ni Delphine. Tama ang apo mo, Ernie. Umuwi na muna tayo para kumuha ng sandata. Paniguradong mapapalaban tayo. Mungkahi ni Lolo Mariano. Yun nga ang nangyari. Umuwi na muna ang mga ito upang kumuha ng kanilang gamit sa pakikipaglaban. Bago tuluyang magpunta sa maling baryong pinuntahan ni Ian, nag-usal na muna ng dasal ang mga ito upang gabayan sila ng Panginoon. Nag-usal din ng orasyon para hindi mapansin ng mga aswang ang kanilang presensya. Nagawa nila yon sa pamamagitan ng sabulag. Naging maayos naman ang pagpasok ng tatlo sa baryo ng mga aswang. Naging maingat ang mga ito sa bawat kilos na kanilang ginagawa. Apo, mag-iingat ka sa pagtapak mo dahil panigurado. May mga betag na nilagay ang mga aswang na yon para mabihag tayo. Paalala ni Lolo Ernie. Sige po, Lo. Mag-iingat kayo. Kayo din po ni Lolo Mariano. Tugon ni Delphine. Nagiwahiwalay ang mga ito upang mabilis na mahanap si Ian. Ilang sandali pa, nakita na ni Delphine ang kaibigan na nakatali at nakakulong sa isang malaking hawla. Mabilis itong kumilos para mailigtas ang kaibigan. Ngunit pagkapasok sa kulungan, nawala ang bisa ng sabulag dahil sa itim na orasyon na hinanda ng matandang babae. Pare, anong ginagawa mo dito? Sinong kasama mo? May mga aswang sa lugar na ito. Delikado, pare. Wika ni Ian.
Hindi na mahalaga yun pare. Ang importante, makatakas tayong dalawa dito. Tugon ni Delphine. Kagad nitong kinalaga ng kaibigan. Ngunit akmang lalabas pa lamang sila sa hawla, nakaabang na ang napakaraming aswang. Tumutulo ang masaganang laway sa mga bibig nito na tila gutom na aso. Maghintay lang kayo diyan mga kasama ko. Oh, dalawa na pala ang bihag natin. Mukhang magiging masaya ang ating kainan maya-maya lang. Wika na matandang babae na may kakaibang ngiti sa mga labi. Nagtataka naman si Delphine kung bakit siya nakita ng mga aswang gayong may suot itong pangontra. Napatingin ito sa paligid at saka lamang napagtanto ni Delphine na nawalan pala ng bisa ang suot niyang sabulag. Hindi mangyayari ang iniisip mo, tanda. Tandaan mo, makakatakas kami dito. Wika ni Delphine. Kagad nitong inilabas ang langis na may orasyon. Isinaboy sa mga aswang kaya naman kanya-kanya ang mga ito ng iwas. Iniabot naman ni Delphine ang isang itak sa kaibigan. Inumpisahan ng mga itong labanan ang mga aswang. Galit na galit ang matandang babae nang makita na unti-unting bumabagsak ang kanyang mga kasamahan. Mga walang hiya kayo. Pipira-pirasuhin ko ang katawan niyo. Wika na matandang babae. Mabilis itong kumilos at nagulat na lamang si Ian nang mabitawan ng kaibigan ang hawak nitong armas. Nakita niya na lamang ito na sakal-sakal na matandang babae. Hoy tanda, bitawan mo ang kaibigan ko, kundi magsisisi ka. Banta ni Ian. Humalakhak lamang ang matandang aswang. Tumingin ito kay Ian at inihagi si Delphine. Napasuka pa ng dugo ang binata dahil sa lakas ng pagkakabagsak nito sa lupa. Ang lakas ng loob niyo na sumugod mismo dito sa baryo namin. Wika na matandang babae. Narinig naman nila Lolo Ernie ang pagtatalo. Kaya naman dali-dali nilang inubos ang mga aswang na humarang sa kanila. Nang makita ni Lolo Ernie na sugatan ng apo, galit na galit ang matanda. Ang lakas ng loob mong bihagi ng kaibigan ng apo ko. At sinaktan mo pa si Delphine. Wika ni Lolo Ernie. Sunod-sunod na dasal ang inusal na matanda. Bigla na lamang napasukan ng dugo ang babae. Nanlaki ang mga mata ni Ian dahil sa nangyari sa matanda. Kagad namang nag-usal ng orasyon ang matandang babae. Kagad itong nakatayo at kagad sumugod. Ngunit mabilis na nakaiwas si Lolo Ernie. Mabilis pa rin kami kahit matanda na kami. Kagaya mo. Wika ni Lolo Mariano. Mabilis na kumilos ang dalawang matanda. Kinalaban ang matandang aswang. Tila isang palos si Lolo Ernie. Samantalang si Lolo Mariano naman, napakabilis ng pagkilos. Salita na inatake ng mga ito ang aswang at nag-uusal din ng mga orasyon. Nang makahanap ng tiyempo, kagad inalalayan ni Ian si Delphine upang ilagay ito sa ligtas na lugar. Ngunit hinarangan sila ng iba pang mga aswang. Kaya walang nagawa si Ian kundi ang makipaglaban kahit na hindi naman siya maalam. Sinisipa, sinuntok, at sinaksak nito ang bawat aswang na aatake sa kanila. Samantalang si Delphine naman, kahit nasugatan at nangihina, dinampot nito ang itak at tinulungan ang kaibigan.
sugatan ka na, Delphine. Maupo ka na lang doon at huwag ka nang lumaban pa. Dahil baka mapahama ka lang. Wika ni Ian. Ano ba pare? Ayoko namang panoorin ka lang na nahihirapan na makipaglaban. Tandaan mo, ang laban ng isa ay laban nating lahat. Tugon ni Delphine. Kahit nahihirapan silang dalawa na makipagsabayan sa mga aswang, hindi pa din sumuko ang magkaibigan. Samantalang si Lolo Ernie at Lolo Mariano naman, nilabanan ang matandang babae. Ngunit kahit matanda na ang aswang, napakalakas pa rin ito. Nagagawa nitong labanan ang mga orasyon at dasal ng dalawa. Bawat pag-atake din nila Lolo Ernie, naiiwasan ito. Mukhang pinahihirapan tayo ng aswang na ito, Mariano. Hindi na rin tayo kasing lakas ng dati. May plano ka ba? Tanong ni Lolo Ernie. Sandaling natahimik si Lolo Mariano. Yumuko ito at nagdasal. Kailangan natin maging matalino at mapagmasid. Alam ko na may kahinaan din ang aswang na yan. Panigurado, bukod sa bertud na tangan niya, may mutya din niya na siyang nagbibigay lakas sa kanya. Tugon ni Lolo Mariano. Sumang-ayon naman si Lolo Ernie sa sinabi ng kaibigan. Nag-isip ng estratehiya ang dalawa upang matalo ang aswang. Ilang sandali pa, natalo na nila Delphine ang mga aswang. Kaya naman dumiretso ang mga ito sa kinatatayuan ng dalawang matanda. Kagad kumilos si Ian nang walang pag-aalinlangan. Kaya naman nahawakan ito ng aswang. Nagtaka naman ang dalawang matanda sa ginawa ng binata. At kagad namang sumenya si Delphine. Mabilis na nag-usal ng dasal si Lolo Ernie. Samantalang si Lolo Mariano naman ang sumugod. Hindi na alam na matandang babae kung sino ang uunahin. Nang akmang dudukutin na nito ang puso ni Ian, mabilis itong sinaksak ni Delphine nang walang pag-aalinlangan. Kaya naman nabitawan nito ang kaibigan. Ngayon na, Mariano. Gawin mo na ang naiisip mo. Sigaw ni Lolo Ernie. Kagad itinali ni Lolo Mariano ang matandang babae gamit ang buntot pagi. Patuloy pa rin ito sa pagpupumiglas. Pinagtutulungan niyo ako, mga walang hiya. Sigaw na matandang babae. Kayo pala ang pumapatay ng mga dayo dito sa aming lugar. Ngayon, sisiguraduhin kong mauubos na kayo. Wika ni Lolo Mariano. Sinabuyan ni Lolo Ernie ang matandang babae ng langis na may orasyon. Habang si Ian naman, kinuha ang gaas na dala ng maglolo. Dali-daling ibinuhos sa matandang babae. Sinilaban nila ito ng buhay. Sigaw ng sigaw ang matandang babae. Sinaksak pa ito ni Lolo Mariano sa puso upang masiguradong patay na ito. Inapakan naman ni Lolo Ernie ang bertud nitong itim upang hindi na maipasa pa sa ibang aswang. Bago umalis sa maling baryo, sinunog din nila Delphine ang mga bahay sa lugar upang wala nang manuluyan doon at mapahama. Nagyakapan pa ang mga ito sa sobrang saya dahil sa pagkapanalo nila laban sa mga aswang. Maraming sugat si Delphine. Kailangan na magamot ang mga yan. Wika ni Ian. Mabilis na dinala ng mga ito sa bahay ni Lolo Mariano si Delphine upang magamot. Kinabukasan, naging mabuti ang kalagayan ni Delphine dahil nalunasan kagad ni Lolo Mariano ang mga sugat nito.
Mabuti naman at gising ka na, apo. Kumusta ang pakiramdam mo? Tanong ni Lolo Ernie. Mabuti na po ang pakiramdam ko, Lolo. Pero, tanong ko lang po, paano ba kayo naging albularyo? Bakit hindi ko alam yun? Tanong ni Delphine. Sakto namang dumating na din si Ian at si Lolo Mariano. Pasensya ka na, apo. Inilihim ko yun sa'yo para hindi ka magka-interes. Tsaka matagal na akong tumigil sa panggagamot at pagiging albularyo. Dahil matanda na ako. Nagkataon lang na kailangang gamitin dahil nasa kapahamakan si Ian. Pagpapaliwanag ni Lolo Ernie. Napatango naman ang mga ito. Mga lolo, maraming salamat po sa pagsagip niyo sa akin. Utang ko po sa inyo ang buhay ko. Lalo na sa iyo, Delphine, dahil binalikan mo pa ako. Wika ni Ian. Pare, kaibigan kita. Kaya hindi ko pwedeng hayaan ka lang. Ang saya-saya ng bakasyon natin, oh. Hindi malilimutan. Tugon ni Delphine. Oo nga eh. Walang kapantay. Kakaibang bakasyon yung nangyari sa atin dito sa Siquijor. Nakakatakot na nakakatuwa. Dahil naranasan natin yung mga bagay na hindi natin inaasahan na mangyayari sa atin. Babaunin natin to sa pag-uwi natin sa Maynila. Wika ni Ian. Matapos ang mga nangyari, nagpagaling pa si Delphine hanggang sa natapos na ang bakasyon. Nagpaalam na ang mga ito kay Lolo Mariano. Nangako pa ang magkaibigang babalik sa susunod nilang bakasyon. Makalipas ang ilang taon, mas naging matibay pa ang pagkakaibigan ng dalawa. Ngunit dahil sa katandaan, ilang taon lamang ang nakalipas ay namatay na si Lolo Ernie. Napunta kay Delphine ang mutya ng saging. Samantala, 2 taon pa ang nagdaan matapos itong mamatay. Sumunod naman si Lolo Mariano. Ipinasa naman ito ang mutya ng palos kay Ian. Sakto kasing naroon ang magkaibigan sa Siquijor nung nag-aagaw buhay na ang matanda. Magpasa hanggang ngayon. Sa kasamaang palad, parehas nilang itinago na lamang ang tangan dahil hindi nila kayang gampanan ang responsibilidad na nakaatang. Ngunit hindi naman nila itinatapon ang posibilidad na maipasa ang mga ito sa karapat-dapat. Lahat ng ito ay dahil lamang sa sanib puwersa ng 2 ermitanyo sa maling baryo. Ang susunod nating kwento ay mula sa isa nating tagapakinig. Mula ito kay Renan. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Bicol. Ilang dekada nang magtataho si Mang Aldo. Dito niya binuhay at pinagtapos ang 5 anak sa kolehiyo. Madaling araw pa lamang naglalako na si Mang Aldo. Nag-iikot hanggang sa karatig bayan para lamang magtinda ng taho. Disente naman ang kita ni Mang Aldo. Sapat ito kahit na nakakapagod. Ngunit dahil magsisisenta na si Mang Aldo, unti-unti nang humihina ang katawan ng matanda. Ang dating 4 na bayan na nililibot noon, ngayon ay 2 na lamang. Ngunit dahil nakapagtapos na ang 5 anak ni Mang Aldo, hindi na niya kailangan pang dumoble kayod. Dahil tumutulong naman ang mga anak sa mga gastusin. Ngunit kahit ganun pa man, nakagawian na ni Mang Aldo na magtinda ng taho. Kaya kahit pinapatigil na ito ng mga anak, hindi pa rin niya ito sinusunod. Isa sa mga regular na mamimili ni Mang Aldo si Renan.
Gumigising ng alas 5 ng umaga para lamang makabili sa matanda. Minsan ay napapakwento si Mang Aldo sa kanya ng mga naging karanasan. Kaya naman kahit papano, mas nakikilala pa ito ni Renan. Hangang-hanga si Renan kay Mang Aldo dahil kahit matanda na ito, patuloy pa rin siya sa pagkayod. Naaalala ni Renan ang yumaong ama kay Mang Aldo, kaya nakikipagkwentuhan siya sa matanda. At minsan sumasama pa ito sa paglalako sa mga karatig bayan. Maraming ikwinento sa kanya ang matanda, katulad ng paano nakilala ang asawa o kaya naman mga napagtagumpayan ng anak. Ngunit ang tumatak kay Renan, ang mga kwento ni Mang Aldo tungkol sa mga elemento, aswang at mga multo. Bagamat hindi naniniwala ang binata, naaaliw naman siya dahil sa pambihirang mga kwento ng matanda. Ikwinento nito ang mga inkwentro niya noon sa aswang, mga manananggal, tikbalang at mga duwende. Sinabi rin ni Mang Aldo kung ano ang maaaring panlaban sa mga ito. Bagamat napapahaba ang kwentuhan ng dalawa, hindi naman siya kailanman nawala ng gana. Hanggang sa isang araw, hindi na dumating si Mang Aldo. Matagal naghintay si Renan. Ngunit pagsapit ng gabi, inisip na lamang niya siguro nagpapahinga na ang matanda ng araw na yun. Ang isang araw ay naging isang linggo. Hindi inaasahan ni Renan na mababalita ang yumaon na si Mang Aldo. Nabalot ng kalungkutan si Renan. Hindi niya matanggap na 2 beses siyang nawala ng itinuturing na ama. Simula noon, tanghali na kung gumising si Renan. Ayaw nang gumising ng binata sa madaling araw dahil naaalala lamang niya ang matanda. Hindi na kaya ni Renan na sumailalim muli sa depresyon, katulad ng nawala ang sariling ama. Ngunit ngayon, nararamdaman niya ang sakit ng mawala ng ikalawang ama. Lumipas ang ilang buwan. Unti-unti nang napapawi ang kalungkutan ni Renan. Ngunit hindi na siya muling kumain pa ng taho nang hindi umiiyak. Dahil dito, tuluyan niya itong tinigilan. Hindi alam ni Renan kung paano namatay si Mang Aldo o kung saan siya ibinurol. Dahil hindi naman nabanggit sa kanya ng matanda kung saan ang tahanan. Naalaman na lamang niya na patay na ito nang may kumalat na balita na patay na ang magtataho. At sakto namang hindi na ito dumadaan sa bayan. Hanggang sa isang araw, hindi makatulog si Renan. Napagpasyahan itong libutin ang bayan at magpahangin. Makalipas ang ilang minuto ng paglalakad, hindi mapigilan ni Renan na tumulo ang luha. Naaalala niya ang mga sandaling kasama si Mang Aldo. Para mabawasan ang kalungkutan, napagpasyahan niyang uminom sa karatig bayan. Makalipas ang ilang oras, umuwi din ito ng tahanan. Habang naglalakad, naramdaman niya na tila may nakasunod at nakatitig sa kanya. Tuwing lilingon naman ito, wala naman siyang nakikitang tao. Sinubukang bilisan ni Renan ang paglalakad. Ngunit dahil sa pagkalasing, halos matumba pa ito sa lupa. Makalipas ang ilang minuto, napatingin siya sa isang bolang apoy. Hindi alam ng binata kung totoo nga ba ang nakikita o dahil lamang sa kalasingan. Naalala niya ang kwento ni Mang Aldo tungkol sa mga San Telmo. Kaluluwa ito ng yumao. Yumaong katulad ni Mang Aldo. Dahil nais niyang makita muli ang matanda sa huling sandali,
Napagpasyahan niyang sundan ng apoy. Hindi ito yung katulad ng ikinikwento ng matanda sa kanya. Ito daw ay bola ng apoy na gumagalaw papunta sa isang direksyon. Ngunit hindi. Ang apoy na ito ay naglalaho at biglang lilitaw sa isa pang lugar. Makalipas ang ilang sandali ng pagsunod ni Renan sa apoy, tuluyan na itong nawala at hindi na lumitaw muli. Napatawa na lamang si Renan sa katangahan niya at naglakad pabalik. Alam na alam ng binata ang pasikot-sikot ng bayan, kaya hindi ito natatakot na mawala. Alam din ito na kailangan lang niya baliktarin ang damit para maging pamilyar muli ang daan sa kanya. Habang naglalakad si Renan, nakarinig ito ng kakaibang tunog na ngayon lamang narinig. Kaya hindi niya alam kung ano ito. Hindi kinabahan si Renan sa tunog ng tiktik dahil malakas pa ito. Hindi napansin kagad ni Renan ang paghina ng tunog. Kaya naman patuloy lamang siya sa paglalakad. Ngunit nang maalala ang kwento ng magtataho, kagad siyang kumaripas ng takbo. Naalalang mapanlin lang ang mga tiktik. Sa oras na humina ang tunog, isa itong senyales na malapit na sila sa lugar. Bagamat hindi nakita ni Renan ang nilalang, hindi siya tumigil hanggang sa tuluyan na itong makalayo. Makalipas ang ilang sandali, naisipan ni Renan na umihi. Naganap ito ng malapit na puno at doong ginawa. Pagsara ng pang-ibaba, nakita niya ang kumpol ng lupa. Lumuhod si Renan at paulit-ulit na humingi ng tawad. Mabuti na lamang at merong puno ng mangga, ilang kilometro malapit sa kinaroroonan niya. Kagad siyang pumitas at inalay sa lupa. Matapos yun, nagpatuloy na muli sa paglalakad si Renan. Kabado ang binata dahil natatakot siyang hindi sapat ang alay at paghingi ng tawad sa nuno sa punso. Makalipas ang ilang pang sandali, nasa bayan na si Renan. Nais na nitong makauwi para makatulog. Ngunit natigilan siya nang makakita ng itim na aso sa daan. Hindi na sana niya ito papansinin. Ngunit namutla siya ng tignan ng aso. Wala namang takot si Renan sa mga aso. Ngunit naalala niya mula sa kwento ng magtataho na merong mga aswang na minsay nag-aanyong hayop. Minsan kambing, minsan baboy. Ngunit ang paborito nilang gayahin, wangis ng aso. Malalaman mong aswang ito kung kakaiba ang kinikilos ng hayop. At kung tutuwad ka at titignan mo ang nilalang sa pagitan ng binti. Para makasigurado, ginawa nga ito ni Renan. Nakita niya ang tunay na anyo nito. Kagad siyang hinabol ng hayop at kumaripas ng takbo. Halo-halo na ang nararamdaman ni Renan. Kagalakan dahil naengkwentro niya ang mga nilalang. Takot sa maaaring maging biktima siya ng aswang. At lungkot dahil wala na si Mang Aldo para pagkwentuhan niya at maibahagi ang mga karanasan niya. Hindi na kinaya pa ni Renan ang pagod. Kaya naman napagpasyahan na lamang niyang harapin ang nilalang. Habang tinitignan ang hayop, bigla itong nakarinig ng mga pagsigaw. Kagad napatayo si Renan. Pamilyar sa kanya ang boses na tumatawag ng taho. Kagad nawala ang takot ni Renan sa nilalang. Hinanap niya ang pinagbula ng tunog. Tumulo ang luha ng binata nang makita ang pamilyar na puting pang itaas at sombrero. Walang iba kundi si Mang Aldo. Nagtataka man ngunit sobrang saya ni Renan ng mga oras na yon.
Nilapitan niya ito at kinausap. Nginingitian lamang siya ng matanda. Nagpaalam ng personal sa kanya. Hanggang sa nagising na lamang si Renan sa kwarto. Katabi ang inang nag-aalala. Ano ka ba naman, Renan? Katanda-tanda mo na eh. Nagawa mo pang maglasing. Mabuti na lamang natagpuan ka ng tatay mo. Nakahandusay ka sa kalsada. Buti hindi ka nasagasaan. Wika ng ina. Nagpatuloy pa ito sa pagsermon kay Renan. Bagamat masakit ang ulo ng binata dahil sa pagod, alak at dagdag pa ang ina, masaya naman si Renan na kahit hindi man totoo ang karanasan, nagpapasalamat pa rin ito at nakapagpaalam siya kay Mang Aldo at naengkwentro ang mga kwento ng magtataho. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.